O mga kababayan, di ba nag-viral yung litrato ni na Aimee at ni Baste? Doon sa The Hague, Netherlands na nag-cheers pa nga sila mga kababayan. Pero subalit datapwat, kahit ganyan, ang nakikita natin sa litrato mga kababayan, ay naging mainit pala ang ganap sa pagkikita ni Aimee at ni Baste. Dahil pagpasok pa lang daw ni Baste Duterte mga kababayan at nakita niya si Aimee, sinabihan kaagad ni Baste itong si Aimee Marcos mga kababayan na hindi ka pa rin namin binoto. Sa makatuwid number 14 daw itong si Aimee mga kababayan, laglag, talo sa Davao City. Gayon pa man, andito na ang mangga pakisamahan na lang natin. Pero hindi po naging hadlang mga kababayan ha, ang pagpunta ni Aimee Marcos dyan para hindi atakihin ni Baste si BBM. Diba tinawag niyang ugag, buwang, at ngagba si BBM kahit andyan pa si Aimee nakipagplastikan sa kanila? Panoorin niyo po ha. Nung kami kumain na ng tanghalian matapos ng programa, hay nako, nando naman si Vice Mayor Baste. Alam niyo ba ang bunga na sinabi ni Vice Mayor Baste kasi late siya dumating? Di pa rin kita binoto. Hindi rin kita binoto. Ang sinabihan ni Baste niyan mga kababayan ha ay si Aimee. Kami rin, hindi rin namin binoto. Kinakausap niya si Senator Aimee. Number 14 ka sa Davao. Di ka pa rin binoto sa Davao. Pero okay 14 lang tayo, okay? Tapos, alam mo, magaling naman si Aimee Marcos magdala ng kritisismo. Magaling mambudol. Careful kayo dyan kay Aimee Baste ha. Lalong-lalo ka na VP Sara. Dahil hindi pa tapos ang habol niyan sa inyo. Baka mabibigla na lang tayo mga kababayan na si Aimee na ang magiging katandem ni VP Sara Duterte. Napakalaking problema niyan mga kababayan. Ibig sabihin, may balak na namang maging presidente ang isang Marcos kapag magiging tandem siya mga kababayan kay VP Sara sa 2028. Fool me once, shame me. Ay nako, wag na lang natin ulitin yan mga kababayan. Pero nagbigay na tayo ng second chance sa Marcos ha. Bibigyan pa natin ng third chance na naman. Bahala na kayo sa inyong buhay ninyo ha. Walang sisihan ha. Kapag mangyaring pangatlong Marcos mga kababayan maupo sa pwesto. Dinidedma lang niya. Tapos syempre nagkakarinyo. Ikaw talaga, Mayor ha. Ikaw talaga, hindi ka naman mamamangga. Manggahin kita muna. Buduli. Di mo na ako talaga pinatawad, di mo na ako binigyan ng chance ha. Pero dire-diretso si Mayor Baste talaga. Hindi kita binoto. Grabe talaga, no? At syempre yan ay kaharap si Ma'am Elizabeth, yung kanyang mami, at saka si VP Sara. So dire-diretso talaga si Vice. But in fairness to Sen Aimee, she did not lose her composure. Kumbaga, tanggap niya yung galit ng pamilyang Duterte dahil nga naman sa ginawa kay Tatay Digong na nakakulong dito sa The Hague dahil sa pagigipit na ginagawa ng... Okay lang naman Aimee ha, okay lang. Basta hanggang senador ka lang ha. Huwag ka lang mangarap na maging tandem ni Sara sa 2028 Hindi ka namin papakialaman. Hanggang senador ka lang. Pero that time na magpapahiwatig ka na magiging vice president ka ni Sara sa 2028, hindi na kami maniniwala dyan sa panggagamit mo sa mga Duterte. Pero kung senador ka lang, okay lang. Sige, bahala ka sa buhay mo. Pamilyang. Iboboto ka pa namin kung tatakbo ka doon sa Ilocos Norte. Doon lang sa Ilocos Norte, doon ka manalo, doon lang kayo mga Marcos. Wag na sa nasyonal. Marcos, no? So naiintindihan naman niya siguro yun na kung ang kapatid naman niya ipinadala sa kulungan din ng mga Duterte, siguro maintindihan din niya kung bakit magagalit ang pamilyang Marcos sa Duterte. Pero ngayon kasi, ang talagang gumamit ng kapangyarihan para makidnap ang Tatay Digong at maging mawala sa Pilipinas, mawala sa eksena ng politika ng Pilipinas ay ang pamilyang Marcos. So matatanggap naman ni Aimee Marcos yung galit, kumbaga, lalong-lalo na ng bunsong anak ni Ma'am Elizabeth at saka ni PRRD na si Mayor Baste. No? Bakit kasi mga kababayan kasi Aimee? Later on na lumipat sa PDP Laban. Nung mababa na ang kanyang survey mga kababayan. Parang option na lang niya ang PDP Laban, no? Doon talaga siya sa Bagoong Pilipinas. O unang, dito ako dahil pasok ako sa survey Ayun, bumulusok mga kababayan habang andun siya sa Bagoong Pilipinas.
Tsaka palang nakabalik sa pwesto mga kababayan sa top 12 nung lumipat sa Pinipilapan at endorso ni VP Sara. Parang dyan pala tataas na kilay talaga mga kababayan. Ilan lang yan sa mga behind the scenes. Well, marami pang mga behind the scenes kasi nga mga volunteers yung mga nag-organize nung affair at nagpapasalamat talaga tayo sa mga volunteers. No? Pero sa Malacanang kasi, sanay tayo nung nandun pa si Tatay Digong, very well trained ang PSG, lalong-lalo na sa crowd control. Sabihin na lang natin siguro that while very well-meaning naman yung mga volunteers, yung mga pamamaraan, for instance, na hindi nagpapapasok sa backstage. Yun pala mga kababayan, marami pala ang nagdamdam dahil yung mga nagbo-volunteer sa event na VP Sara doon, mga event organizers, parang stricto masyado. Hindi pinapapasok ang yung mga tao, mga kababayan, sa backstage o ganyan para makalapit kay Sara. Marami ang nagdamdam. Kulang sa training. Kulang pala sa training kasi. Mga volunteers din kasi mga kababayan. Kaya maraming mga nagalit. So yung mga nagalit, huwag na po kayo magtampo. Isipin na lang po natin na talagang mga kampon ni Joma Sison ay paligid-ligid dito sa dahig. Oo nga no. Andyan pala yung mga ni Jomakol mga kababayan. Kaya minabuti natin na strictuhan ng security pagdating kay VP Sara. Pinangangalagaan lang ang seguridad ni VP Sara kasi alam natin marami pong kampon ni Joma Sison dito sa Netherlands dahil dito po nanirahan ng napakatagal ng panahon. Bakit yung mga anti-Duterte doon, mga 10 lang mga kababayan, dala-dala ng placards? Yang Joma Sison ba? May kasama pang puti. Bago siya namatay. Okay? So, intindihin na lang po natin yung importansya ng seguridad. Although si VP Sara po talaga, 3.5 oras na bumilad sa araw para magpa-picture-picture at saka dito po sa dahig. Wala po yung kotse. Sumasakay po yan ng bus, sumasakay po yan ng tram. Pwede mag-request si Sara mga kababayan ng assistance sa embassy, Philippine Embassy. Pero hindi niya ginawa mga kababayan. Vice President siya Pwede rin sabihin, Philippine Embassy, bigyan niyo ako ng service. Pero hindi. Sumasakay ng bus mga kababayan, naglalakad. Masakay po yan ng tren. Kaya buong buo ang paghanga ko sa aking Vice President at soon to be President. Kasi sa totoo lang, yung mga dating opisyal ni Tatay Digong, hindi ko nasasabihin kung sino yan. Hindi po ako yan. Kasi ako wanted ako. Kaya binabantayan ako ng embassy. Sila yung tawag na tawag sa embassy para sa sasakyan, mga ganito, mga pabor-pabor. Si Inday Sara ni minsan hindi humingi ng sasakyan sa embassy at talagang makikita mo, nagbo-bus siya, nagtatram siya. Kaya naman, proud na proud talaga ako na ganyan ang aking Vice President at sinasabi kong hindi talaga ako nagkamali sa aking pagpili ng aking leader. So ngayon po, inaasahan natin marami na naman tao dyan sa Duterte Street at pupunta po tayo dyan in a few minutes. Inaantay ko lang maligo ang Maharlika at syempre matagal magpa-beauty ang ating Maharlika. Pero sabi ko nga, puntahan muna natin yung mga maraming mga pupunta sa Duterte Street. Bukas po, Lunes, inaasahan na bibisita na naman si Ma'am Elizabeth at si Inday Sara kay Tatay Digong. Huling araw nila po ng pagbisita, no? Kasi paalis na si Inday Sara soon. Nalulungkot po talaga ako kasi labas-pasok dito yung mga bisita ni Tatay Digong, ako lang naiiwan. Si Robin po, nung una siyang umuwi, no? Roommates kami niyan. Sabi ko, ano ba yan, Robin? Maiiwan na naman. Iba yung feeling yung maiiwan mga kababayan, Muna naman ako. So 2 beses na po ako iniwan ni Robin at sabi naman niya, babalik ako ulit. Tapos Inday Sara, 2 beses na rin ako iiwan. No? At alam niyo yung feeling na bagamat inaalagaan ko ng gusto ng mga Pilipino rito, syempre malungkot ka dahil yung mga anak mo nasa Pilipinas at yung buhay mo ay nasa Pilipinas, hindi ka makauwi dahil dyan sa gawain ng mga pangad. No? At yung feeling na ikaw na naman ang maiiwan dito, ang aking konsolasyon na lang is nandito rin si Tatay Digong at hindi ko rin siya iniiwan. At yun naman ang mensahe ko sa mga nakakapasok lang kay Tatay Digong na sabihin na hindi pa rin ako umaalis at sinasamahan pa rin siya. No? At sasamahan ko siya hanggang sa huli. Ang sabi ko nga... Believe din tayo dito kay Roque mga kababayan. Pwede naman siyang manahimik mga kababayan dati. No? Pero ginawa niya talaga mga kababayan para ipagtanggol ang mga Duterte. Hanggang humantong mga kababayan na gusto siyang ipakulong ng mga ngag-ngag. Made up cases lang naman yan mga kababayan. Pero ang problema... Walang piyansa. Walang piyansa mga kababayan. Pwede nilang patagalin ang kaso hanggang mabulok sa kulungan ito si Roque. Kung siya ay makakauwi na, uuwi po ako kasama niya.
siya uuwi ng Davao. Ako, kung gusto kong ikulong ng Marcos administration, magpapakulong na ako. Pero dapat kasama ko muna umuwi papuntang Pilipinas. Human trafficking? Kidnapper? Parang ganyan? Si Roque? Sko. Abogado lang naman siya mga kababayan eh. Paano siya nagiging parang kidnapper na? Si Tatay Digong. Ang highlight po niyan ay talaga yung mensahe ni Inday Sara. At nung mga panahong iyon mga kababayan, di ba yung sabi nila Pogo? Legal ang Pogo. Sa makatuwid mga kababayan, mas okay pa nga yung Pogo dahil ang nagsusugal niyan mga kababayan taga ibang bansa. Dito lang nag-ooperate. Pero ang nalululong sa sugal mga inchik, mga taga ibang bansa. Ngayon, anong nangyari mga kababayan? Scatter! Yang sa mga Gcash mga kababayan, dyan sa ibang mga platform, mayroong sugal na. Nalululong kahit mga mga kababayan. Kahit yung mga, hindi naman natin sasabihin bata dahil 18 years old na. O kahit mga ganyan. Bata pa rin yan, di ba? Mga kababayan nating mga Pilipino ang nalululong sa sugal. Na hindi importante ang hidwaan ng Marcos at ng Duterte. Ang importante, bigyan ng solusyon ang problema ng bayan, kagutuman, mataas sa presyo ng bilihin. Ayaw nila. Ayaw nila. Dahil, mas importante sa kanila mga kababayan, 2028 talaga. Yan ang kanilang taktika eh. Sirain muna ang kalaban, durugin ang kalaban para wala ka ng kalaban sa 2020. Kulangan ng trabaho at mababang sweldo. At syempre, ang birthday wish ni Inday Sara ay wish din ng lahat ng Pilipino. And Baka that is uwi. to bring Tatay home. Si Tatay Digong. Ano masasabi niyo dito mga kababayan? Post ka mas balaw.